Okay. Ako po kayo tawagin. Meron po bang iba ritong present with us na naging biktima ng EJK? Kasama natin ngayon. Pakitayo nga po. Kayo po yung kasama rin. Anong pangalan po ninyo? Yung kapatid. Okay, salamat. Thank you very much. Meron pa ho ba? Wala na. Sila rin. Okay. Okay. Ano nga yung pangalan nila? Gusto ko lang malaman, makilala uli. At yung naging biktima ng kanilang ano. Ano lang. Kung sino sila. Bago ko tawagin sila. Kaya pa sa labas. Pwede ko po sila. Your Honor, pwede ko po bang kilalanin yung ating mga pamilya? Sabihin lang pangalan Po, at yung naging Nanay biktima. Dalia Cuartero po, ang anak niya ay si Jesus Cuartero III. Ilang taon na? Siya na pa rin. Anong naging kaso po niya? Hindi po siya ang target. Kung kasama po niya ang target. Ang problema lang po, tinawagan siya ng isang target na magkahabi dahil usually po sa amin pag 9 to 10, mahirap na ang access ng sasakyan. Yung anak ko may motor. Kaya siya ang tinawagan para magpahapit sa parang something may tumawag din sa kanya. Okay. So, siya po hindi talaga sa target, no? Hindi po. Ito pong isa. Po si Jane, asawa ko. Asawa niyo yung napatay. Asawa ko. Bakit po? Pinatay. Nandun po kasi siya sa may kalsada. Ano po ang dahilan? I think it's needful for the committee to be able to know how and why, no? Bakit po siya pinatay? Ano ang kaso niya? Ang bumaril po kasi sa kanya ay riding in tandem sa So, kalsada. hindi niyo alam kung police o vigilante. Vigilante po. Nakalagay po sa police report na unidentified at nakasakay sa isang motorsiklo po. Pagkabaril po sa kanya, bigla na lang pong umalis. Bakit po siya pinatay? Doon po sa lugar kung saan siya pinatay ay marami pong pinapatay doon. Kasi ang trabaho po ng asawa ko ay jeepney driver, minsan po ay barker, yung tagatawag po ng pasahero. At nung araw po na yon, nandun po siya sa kanto ng Langit Road, doon sa Caloocan, kung saan po kami nakatira. Doon po siya binaril. At Okay, salamat po. Baka mamaya tawagin namin kayo muli pero mag-uot muna kayo. Okay, sige po. Salamat po. I'd like to call now Yore Pasco to bigay sa atin ang nais niyang sabihin. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Leory Pasco, 69 years old. Isa sa mga nanay na volunteer ng Rise Up for Life and for Rights. Ang akin pong anak na dalawa, na sina Crisanto at Juan Carlos, ay biktima ng extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs. Pinatay sila ng mga pulis Quezon City, 7 taon na po ang nakalipas. May 12, 2017, sabi ng mga pulis, hinabol nila ang 3 kalalakihan sa may Commonwealth at noong naabutan nila ay mga nanlaban. Sabi ng mga pulis, natagpuan daw nila ang drugs at paraphernalia sa bulsa ng aking mga anak. Pero walang maayos na investigasyon ang mga pulis. At hindi kapanipaniwala ang kanilang mga kwento. Noong May 11 ay nagpaalam sila na pupunta sa kanilang tiyuhin itong si Crisanto Lozano sa Parañaque upang magpatulong na kunin ang kanyang narinyo na lisensya bilang security guard. Gusto ko lamang pong ibigay diin na nagrant na po ang security license ni Crisanto. Isa sa mga patunay na malinis at walang masamang record ang aking anak. Kabilang ang mga anak ko sa na-clear na sa barangay na hindi sangkot sa illegal na droga noong 2016. Nang pumasok si Duterte, syempre natakot po kami. Kaya't nag-ayos sila at parehong nagkaroon ng maayos at marangal na trabaho. Si Juan Carlos po ay binata at isang construction worker at taga-deliver po ng sulat, yung bill ng Meralco. Kaya masakit po na malaman sa balita ng aking mga anak ay napaslang sa isang police operation. Yore, Sa di gusto ko umano. lang tanungin, inayos niyo yung, ano yung sabi niyo, inayos niyo ulit? Ano po, nung Nung naging Pangulo si President Digong ay inayos niyo ang buhay niyo. hindi po, naayos na po ang buhay nila. Oo. So nakatulong ang Pangulo na maging maayos ang buhay niyo. Hindi rin po. Kasi natakot po kami. Tuloy po ninyo. Kaya masakit po malaman sa balita na ang aking mga anak ay napaslang sa isang police operation. Di umano, pagnanakaw at pagkasangkot sa illegal na droga.
Ang katawan po ng anak ko ay nagtamo ng halos tama ng baril, mga 20 times noong Mayo 12. Hindi lamang dito natatapos ang aming kalbaryo. Pinagpasapasahan po kami bago makita ang labi ng aking mga anak. Una kaming pinapunta sa funeral parlor sa Muñoz, Quezon City. Pero wala naman po doon yung katawan ng aking mga anak. Kung hindi, doon pa po sa funeral parlor sa Sampaloc, Manila. At bago po yun, pinababayad po kami ng halagang 100,000 piso. Pero, nakatawad po kami ng 75,000. So bago namin nakita ang labi ng aking mga anak, nung nag-down kami ng 50,000, na halos nabubulok na po ang katawan ng mga anak ko bago namin nakita dahil sa hindi maayos ang paglagay ng gamot o formalin sa kanilang mga katawan. Isang malaking inhustisya o pang-iinsulto sa pagkatao namin at ng mga anak ko ang ginawa nilang pagpaslang at pagsasamantala. Mula nang napaslang ang aking mga anak, nagkaroon po ako ng pagkakataon na marinig ang mga kwento ng mga nanay, tatay, asawa at kapatid kung paano pinaslang ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa war on drugs. Ito po ay naging daan, ang mga kwento, upang ako ay magpasyang maging bahagi ng makabuluhang gawain para sa katarungan. Bilang isang nanay ay kinatawang ko po ang mga pamilya ng mga biktima na pinaslang at nilabag ang kanilang karapatang pantao. Bilang isang volunteer po ng Rise Up, tumutulong din po ako sa komunidad kasama ang Rise Up team na nagbibigay ng moral at spiritual na suporta sa mga kaanak ng mga biktima upang maibsan ang kanilang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Kami po ay lubos na umaasa na makamit namin ang hustisya. Nananawagan po kami sa gobyerno ni Marcos Jr. na sana po ay dinggin at bigyan ng pansin ang aming hiling na magkaroon ng patas at maayos na investigasyon sa war on drugs. Noong 2018, dumulog po kami sa International Criminal Court at sana ay mag-cooperate tayo dito. Lalo na't matagal na nilang inaral ang naganap sa Pilipinas. Hindi po kami nawalan ng pag-asa, bagkus kami nakalaang maghintay. Lubos ang aming pasasalamat sa mga taong simbahan at sa iba't ibang sekta na handa ding maglaan ng oras at pagtulong sa aming mga pamilya ng mga biktima. Gayon din po sa iba't ibang organisasyon na may kahalintulad na layunin na handang sumuporta sa aming panawagan para sa katarungan. Hiling po namin at panawagan sa mga pamilya ng biktima na patuloy silang umagapay sa pamamagitan ng sama-samang panalangin at pagkilos sa pagkamit ng katarungan. Alam po namin na hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoong Diyos na sa tuwinay sa ating nakasubaybay sa ating mga gawa. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maibahagi ang aming mga kwento upang madinig po ng sambayan ng Pilipino ang aming panawagan para sa pagkamit ng hustisya. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you po. Salamat po, Madam Yori. I just would like to say, lahat po dito, ando kayo mga kapulisan po natin. The fact that these people are coming out right now without fear because they want justice. Whether it be that the victims were killed several years ago. Kahit ako, halimbawa, ginawa ito sa kapatid ko. Kahit na matagal na yan, I will be asking for justice. I hope that with all of this hearing that we have today, hindi nyo na kinakailangan dumulog sa ICC. Salamat, dumulog kayo rito. Because I believe that this committee can do something about that. Okay? Maraming salamat po sa inyong sa lakas na loob at sa inyong tapang na rito upang sabihin po sa amin lahat. Oo. Hindi ito pag-condemn sa ating law enforcement agencies. Kundi ito ay pag-inform lamang sa inyo na marami tayong biktimang ganito at dapat ihinto na ang ganito mga biktima. Yan lang po ang gusto kong sabihin sa lahat. Alright. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po na nangyayari po ito. Sa karinig ko lang sa kanila, bigla akong nagutom eh. Oo. Ito yan, nakakagutom to eh. Anyway, ngayon po naman, di ba kayo nagugutom? Alright. Okay. Ngayon po naman ay tawagin natin ang si Rubilin Litaw, no? Na isang head ng NGO, the Rise Up for Life and for Rights. Kanina po siya ay nagsalita at palagay ko she was the one that actually brought some of the victims here. So,
Rodeline, will you please say your statement? Ngayon po kayo ay recognize. Mr. Chair, Yes, si Congresswoman Green muna. prior to Ma'am Rubilin, may I request that the photos mentioned by the resource person be submitted to this honorable committee? Marami kasi kanilang na-mention sa kanilang mga statements na mga photos, investigative photos, photos from journalists, and photos from the investigation sites. May the honorable committee be furnished with such photos? Okay, Miss Shira and Madam Llore, pwede po bang isubmit po ninyo ang inyong mga statements, written statements, and mga ebidensya na kailangan po ng committee ito? Salamat po. Go ahead, Miss Litaw. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Deaconess Rubilin Litaw ng United Methodist Church at kasalukuyang coordinator ng Rise Up for Life and for Rights. Nagpapasalamat po kami sa first ever hearing na ito. Kasi looking back po, 7 taon na nakakaraan, nakakalungkot at nakakagalit po dahil sa 2016, later part ng 2016, walang pamilyang gusto magsalita. Kaya kami po bilang mga taong simbahan, si Father Noel at iba po mga ecumenical community ay nabahala sa mga kaganapan sa ating lipunan ng mga panahon na yon. At sinikap po namin na tugunan ito sa pamamagitan ng panalangin, signature campaign, pero wala pong tuloy-tuloy pa rin ang patayan. Kaya po noong October 2016, binuo po namin yung Rise Up for Life and for Rights at nagsimula po kaming makipag-ugnayan sa mga pamilya ng biktima. Unti-unti, may mga pamilya pong nakausap kami at nagpahayag ng kanilang mga kwento, katotohanan kung paano pinatay ang kanilang mga kaanak. At katunayan po, ang iba sa kanila ay naririto. At ang iba po, actually po, meron po mga pamilyang nasa labas sa ngayon. Dahil nung nalaman po nila na magkakaroon tayo ng committee hearing tungkol sa extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, ay pumunta po sila para maipakita yung public action. Dahil nabanggit po ni Honorable Abante na hindi kakasya dito ang 6,000 biktima kung yung sinasabi ng PNP. Yung mga ilang pamilya pong naugnayan ng Rise Up for Life and for Rights ay nandun po sa labas kanina at nagkaroon po ng maiksing programa. So nais ko lang din pong i-reiterate na bilang ecumenical network, kami po ay patuloy nagdi-discern hanggang ngayon, mula pa noon, at ginabayan po kami ng sinasabi ng banal na aklat sa Isaiah 1:17. Sabi nga po, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to fatherless, plead to the widow's cause. So yung pong katuruan ng banal na kasulatan ay patuloy na nagsisilbi sa aming sama-samang panalangin at sa aming sama-samang gawain. At for the past 7 years, masasabi po namin na by grace ay nagkaroon tayo ng mga pamilya, ang ilan po ay kasama natin ngayon, at handa po silang mag-testify. Kaya po kami nagpapasalamat sa Congress sa ganitong pagkakataon, kahit po kami ay kinakabahan, kahit po kami ay natatakot, pero alam po namin na naririto kayo para mailabas ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng biktima. Sabi nga po namin, ang ilang napatay, imumultiply po natin yan sa 3 o 5 dahil may mga kaanak, may mga magulang. Tulad po ni Lenin Bailon, 9 years old, nung napaslang kasama po natin yung kanyang mga kapatid dito, si May 1 at si May 2. Actually po, ang nakakaugnayan namin ay yung kanilang tatay. Pero mahina na po si Tatay Bailon, kaya minabuti po niya na yung kanyang 2 anak na kapatid ni Lenin ang makasama natin sa ngayon. So sila po, si May 1 at si May 2 Bailon. At ganun din po si Nanay Dalia Cuartero na nagpakilala po kanina at si Jane Lee na asawa ng mga biktima. Marami pa pong mga pamilya ng biktima, mga nanay na nais pong magpahayag, kaya kami po ay nagagalak at na-inspire sa ganitong gawain. Sana po ay pagpatuloy natin at maging accountable. Primary po, sa aming pong pagdodokumento, sinasabi namin, bakit yung sinasabing si Duterte? Sabi po ng isang nanay, 3 ang anak ko. Sabi niya ganyan, namatay yung isa, namatay din yung pangalawa, namatay din yung pangatlo. Sabihin mo nga kung bakit hindi ko masasabing si Duterte ang may kasalanan nito. Dahil sa war on drugs sa kanyang mga pulisiya, namatay ang aking mga anak. Sabi po niya. At meron pa isang nanay na nagsabi na kahit isa sa mga pamilya magkaroon ng katarungan, kasama na rin ako doon dahil nakamit namin ang hustisya. Kaya sana po sa ngalan ng hustisya at sa ngalan ng accountability ay magkatulong-tulong po tayo na mabigyan ng hustisya ang mga kaanak ng biktima. Maraming salamat po.